Tila mas napatunayan nga na may kinalaman talaga si Atong Ang sa pagkawala ng mga sabungero noong 2022, ito nga ay matapos na tumugma ang sumbong ng ilang whistleblower kung saan itinapon ang mga biktima. Ang mas nagpatibay pa nga umano sa bintang kay Atong Ang ay nang may mahukay ang mga otoridad na sandamakmak na buto sa mismong farm di umano ni Mr. Atong Ang. Tila ito na nga daw ang magdidiin kay Atong dahil ito na daw talaga ang pinakamatibay na ebidensya. Samantala narito panoorin ang nakakaiyak na hinaing ng mga naiwan ng missing sabungeros. Wawa naman po yung pamilya. Bagong panganak pa po yung asawa ng kapatid ko. Thank you. Maraming salamat po. Salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you. From here, meron pa pala tayong, after case number 6, meron pa tayong case number 7 involving dalawang tao, victimizing dalawang missing person. At meron pa tayong case number 8, isang tao ito na nawawala. So, from here, let's proceed to case number 6. Pwede tayo magpalit na ng resource persons. Salamat ha. Thank you, thank you. Habang nagpre-prepare yung mga resource persons natin, please proceed. Case update. Ako ba, ako na sa sir, Relax lang. Masyado kang tense. sir, Ha? relax sir. Salita ka ng natural. Huwag kang matakot. Lapit mo yung microphone sa bibig mo. Aking mga senior officer sir, magandang hapon po. Ako po si Police Major Alberto Camas sir, Chief Invest ng DIDG Arifio po sir. Ako po yung case officer na case number 6. Ang case number 6 po sir ay ang is date noong April 28, 2001 to 2021 kung saan po ang mga nawawalan tao ay sina Michael Bautista, Jason Amoroto, Domingo Carable, and Erlindo Taho. Bali sir, ang background po nito sir na noong April 26, ang sotso po ng mga pasyente ng gabi, ito po ay pumunta po doon po sa may Santa Cruz, sa may United Association Cockpit Owners and Operator of Philippines Incorporated. So ito po yung yun po yung Sandali lang, hold muna, sandali lang. Bago ko makalimutan. Attorney Santos, yung bawat arena ninyo, meron itong pit manager. Ano bang tawag nyo dyan? Yung nagde-decide doon sa arena kung sinong siya siyang nagmamanage. I'm sure, ikaw, presidente ka ng kumpanya, di ba? Yung bawat, yung sa Manila, yung sa Lipa, at saka yung sa Santa Cruz, Laguna, may kanya-kanyang manager yan, di ba? Yes, Mr. Chairman. Kumsek, yung mga manager na yan, including lahat ng kanilang mga security guards, bitahan natin. Ha? Yes, sir. Yes. Next hearing, Feeling kayo. Atty. Santos, madala mo dito sila, yung mga pit manager, ay yung manager sa arena, Yes, Mr. Chairman. yung tatlo na yan, ha? Coordinate with them. Please, tulungan mo kami, dalhin dito. Pati yung mga security guard. Aside kung meron kayong, pwede ko ba malaman kung aside sa uniform, yung mga blue guards, meron ba kayong ibang security personnel doon sa mga arena na yan? Yung hindi na kayo uniforme, ha? Aside from the blue guards.
As far as I know, Mr. Chairman, only those uniformed personnel. Uniform. Okay. Yes, Mr. Chairman. But siya DJ, find out niyo kung merong security sila na hindi blue guards, isama ninyo sa invitation. Yes, sir. Thank you. Please, go ahead. Bali, matuloy ko na po, sir. Yung pong gabi ng April 26, mga resort, sir. Ito siya mga apat na nawawalan taong ito, sir. Ay sa utos ng isang Brandon Retusto, bali ito po yung financer. Inutusan po itong apat na to na dumayo po ng 8-Cac Derby doon po nga po sa Santa Cruz sa may Barangay Palasan. Nasaan na ito? Ito financial right na sinasabi mo. Bali, ito sir yung aming kinasuhan sir ng obstruction of justice, sir. Ha? Ito po yung aming kinasuhan ng obstruction of justice, sir. Why? Kasi po, doon po sa statement po ng mga witness, ito pong si Brandon na to, ito pong tao ito, eh, nasasabi niya na na-hold yung tao. Naikukwento niya na nasabi niya doon sa mga relatives po ng mawawala, punta na kayo doon sa ano, na-hold niyo yung mga ano niyo, punta agad kayo. So, naging lakas ang aming ano, na hanapin tong taon to. Hindi niyo malukit? Hinanap po namin sir to, ang nalukit namin sir ang bahay nito ay sa sa Barangay Linga, Calamba City, sir, sa Laguna. Kumuha po kami ng proof ng residency niya na binibigay po naman ng kapitan na kay kamag-anak niya na talaga siya taga doon. Ngayon po, sir, ay sinipinahan po namin siya para mapilitan namin siyang mapalitaw o mapalabas. Sumalit, sir, sa kabila ng aming pag-serve ng Sipuena, na-receive po naman ng kapatid niya, meron po naman kaming copy, sir, noon. Hindi po siya sumipot. Kaya ang nag-remedy na lang namin, sir, para magkaroon kami ng holdings, ay i-demanda po siya ng obstruction of justice, sir. So, yun po ang naging first move namin sa kanya, sa kasong, sir, sa kasong ito po, sir. Pero aside sa coercion through filing case, gamitan rin yun na persuasion. Baka kulang lang ito sa takot ito lumabas, baka takot ito lumabas. Sabihin nyo na may security ka. Bibigyan ka namin ng security. Sabihin mo yung mga kapatid, bibigyan ka namin ng security para lumabas. Kung hindi po siya madidisgrasya, bigyan nyo na assurance. Baka lalabas yan. Opo, sir. Pupuntahan po namin yung mga relatives niya sa... So siya pala ang una nagbalita sa pamilya ng mga nawawala na na-hold yung mga missing doon sa loob ng Santa Cruz Arena. Yes, sir. Opo. May tuloy ko lang po, sir. Ang hindi po pangkaraniwan doon sa pangyayari, kung bakit sinabihan pa yung isang relatives ng na buhay mo yung ating conversation at palitan mo yung password ng messenger ng husband mo. Kaya sir, medyo nag-ano kami, bakit ganun siya? Kaya ginawa namin siyang parang persons of interest para siya mapatugan namin siya. Ayun po, sir. Kaya nga, para mabigyan lidaw, talagang hanapin niyo yan. Hanapin niyo, ha? Yes, sir. Ngayon po, sir, aside pa sa aming pag-apply, sir, continuous po ang investigation namin. Meron po kami 3 personnel employee doon po sa Sabungan na aming sinipuena. Yung si Dick Ulanyo, Tessa Garcia, at si Josel Manggubat. Ito pong si Dick Ulanyo, ito po yung binabanggit ni Brandon, yung pong aming dinemanda na sinabi sa mga relatives, puntahan nyo agad itong Sabungan, hanapin nyo si Dick Ulanyo. Yun po ang sabi. Bakit daw? Sa akin pong pagka-assess, si Dick Ulanyo po ang pwede lang ang nakakaalam sa pangyayari. So, naimbitahan ninyo, pumunta. Sinipunahan po namin at nung unang punta po namin doon po sa Sabungan, nakausap po namin ng bagong OIC, si OIC Sima Franca, ay ang sabi, yung pong 3 hinahanap namin ay na-reassign na. Subalit hindi po naman ma-determine kung saan siya na-assign. Hindi kayo nagdududa. Ano ba na? Ganun nakababaw yung pag-imbestigador mo. Hindi ka nagdududa. Bakit
Kung kailan ninyo inimbestigahan saka nawala yung tao, nilipat nila. Yes, sir. Investigative Opo. mind, di ba? Magdududa ka bakit pinalis? Mag-cooperate sila sa investigation, pinapalayas yung mga tao na gusto nating imbestigahan. Ano niyo? Hindi kayo nagdududa. Nagdududa na, sir, kasi yung isang sinasabi ng Cesar Garcia na sinasabing inireassign sa Manila ang Catholic Arena, sir, pinuntahan, sir, namin. Ang nangyari, sir, kausap namin yung chief in charge doon na nagpakilalang si Ronel Brillo Custodio. Ay, ang sabi, ay na-transfer na rin daw at hindi nila alam, sir. Naku, pinapasa-pasa na lang kayo. Yes, sir. Matuloy ko lang po, sir. Sige. Kinabukasan po, sir, magkakaroon sana kami ng case conference, sir, sa SITG. Lumutang po yung abogado. Sino abogado? Yan po, sir. Si Atty. Ernest Labanza po, sir. At nire-represent niya yung tatlo. Ang plead niya sa akin, nakiusap dahil daw yung supreme ay parang umaga lang natanggap, sir. Hindi natanggap nung ano, sir. Ang pakiusap niya ay i-schedule ang patawag sa March 1, sir. Itong March 1 na to. Tapos? Ay sabi ko, sir, sige po, bali may schedule kami ng patawag, sir, sa tatlong yon sa March 1 po, alas 10 ng umaga. Hindi mo man na sinabi na, attorney, hindi man ikaw kailangan namin. Yung tatlo man ang kailangan namin. Sabi lang po, sir, na ipakita niya, sir, yung tao, sir. Okay, sige. Ngayon po, aside po, sir, doon sa aming ginagawang action, sir, bali, yung po aming regional chief, sir, ay ano, sir, nag-request na rin po kami sa pamamagitan niya ng mga, yung pong sinasabi ng PO Laguna, yung pong mga list ng gwardiya, participant po ng entry nung araw na yun, at saka po yung CCTV footage ng MEDS noong April 28, 29 na mabigyan kami. Bali, yung pong aming susunod na titingnan, sir. Ayun po, sir, sa update po ng case number 6 po. Thank you, ha. Maraming salamat. Fight pa rin kayo. Tuloy-tuloy nyo yan. So let's go to the wife of Michael Bautista. Ma'am, please. Magandang hapon po. Ako po si Lani Bautista, asawa po ni Michael Bautista. Niya po nung April 26 po, 2021, nagpaalam po siya na aalis dahil magsasabong po sila. Bali driver lang po siya nung van na service nila papunta pong Santa Cruz, Laguna. Tapos 8-cock derby daw po yung lalabanan nila. Bali 2 days po yun. Tapos dapat po April 28 ng gabi, nakauwi na po sila noon. Pero hindi po sila nakauwi hanggang ngayon po. Tapos nung April 28 ng gabi, bali tumawag yung asawa nung amo nila na si Brindon sa bayaw ko, na ang sabi niya, na-hold yung grupo nila, hindi pa sila makakauwi kung sa ngayon. Pero konting tanungan lang naman daw po yun, tapos makakauwi din. Di nagtanong yung bayaw ko, bakit po na-hold, ano pong dahilan? Sabi po, parang hindi klaro kung ano yung dahilan nila. Basta parang nagkaroon daw po ng konting problema. Kaya na-hold, di sabi po, ganun. Pero wag daw kami mag-alala kasi konting ano lang naman daw po, mapag-uusapan na. Tapos sabi, papunta na din daw po ng Laguna yung asawa niya, yung amo po ng... Hindi niya tinanong kung sino nag-hold. Hindi po, wala po silang sinabi po. Basta na-hold. Opo, yun lang po yung sinabi na na-hold. Kaya nagtataka po kami, ang tanong namin, bakit po na-hold? Ano po yung naging problema? Kaya ang sabi po nila, may konting tanungan lang daw po doon tungkol sa laban, pero hindi naman po nila klaro kung ano po yun. So meaning, ang nag-hold, mga taga Sabungan. Sabungan po, yun po. Tapos, ilang minuto lang naman po nakausap ng bayaw ko yung asawa ng amo nila. Na kinabukasan po maaga-maaga, tinawagan ako ni Brindon na sabi niya,
pumunta na daw kami doon sa Sabungan habang maaga pa, habang may oras pa na para kausapin daw po namin yung Dick Olanyo po, doon daw po sa office sa loob ng Sabungan. Ano pala? Dick Olanyo po. Kasama ba ito sa sinapinan nyo? Apo, sir, apo. Siguruhin nyo, madala nyo yan dito next hearing. Itahan natin. Yes, sir. At tapos po, di sabi ko po, bakit po kami yung kailangan pumunta na Sabungan? Eh, kala ko po ba, sabi nung asawa nyo, eh, nandyan na kayo, pumunta kayo kagabi. Sabi niya, para daw, kausapin din namin yung taga-management para daw po makalabas na yung mga asawa namin. Sabi ko, bakit po ako yung makikipag-usap? Ikaw po yung amo. Ano po yung kailangan na kausap sa akin? Ba't ako yung kakausap? Ano pong alam ko dyan? Wala po akong alam tungkol sa sabong. Yan sabi niya, basta po pumunta kayo ng Sabungan, hahanapin nyo lang tong Dick Olanyo, sabihin nyo lang sa guard para papasukin kayo. Tapos pumunta po kami agad-agad, April 29 po. Nakarating po kami doon mga 7 to 8 a.m. po. Pinapasok naman po kami sa loob ng Sabungan dahil nung sinabi po namin yung taong hinahanap. Totoong tao yung sinabi niyan, Dick Olanyo, kasi nung sinabi namin, pinapasok po kami. Tapos nung may nagtatanong na kami na asan po yung office, asan po yung mga ganito, doon na po sila nagsimulang hindi na sila sumasagot. Wala nang umaano sa amin. Tapos nagsunod-sunod na lang yung mga tingin nila, mga naka-black po na polo shirt. Tapos na may nakatatak sa likod ng security. Ulitin mo nga, ano? Ano yung sinabi mo, naka-black? Naka-black po ng polo shirt, parang uniform nila ng security. Sinong nagsabi niyan? Hindi, yun po yung nasa loob po ng Sabungan. Loob ng Sabungan, Opo. naka-black. Opo. May tatak na security sa likod. Opo. Sige. Tapos po yun, nagtitingin-tingin na kami, sabi po, kausapin namin yung OIC doon sa Eh kahit sino po yung lapitan namin, eh wala pong nagsasalita, parang tikom sila, sabihin nila, wala po nangyaring ganyan, hindi po namin alam yan. Tapos nung tinatanong namin yung tao na Dick Olanyo kung nasan, wala daw po doon, nasa Cavite daw po. Hindi daw po nila, wala na daw po doon sa loob ng Sabungan. Tapos kausap ko pa po yung amo nila na si Brindon. Sabi ko, sir, wala po dito yung sinasabi niyong tao. Paano po ba to? Nasaan po ba kayo? Kasi sabi niya, susunod daw po siya doon para tumulong siya na kausapin namin yung sa management ng Sabungan para po makalabas ng mga tao. Eh hanggang puro lang siya chat, hanggang sabi niya nasa Batangas siya, tapos nasa Calamba siya. Hanggang sa umabot yung maghapon namin sa Laguna, hindi po siya sumipot. Kaya po napapaisip kami na baka may alam siya talaga kung bakit nawala yung mga tao niyang pinapunta ng Sabungan. Kasi simula po nun, din na po siya nakipagtulungan sa amin. Tapos parang inaano nung asawa niya na nawawala na din yung asawa niya na si Brindon po. Sabi ko, pero kung nawawala po yan, ba't hindi po kayo nakikipagtulungan sa amin? Hindi rin po kayo sumasama na mag-report kung talaga pong nawawala yung asawa niyo. Kasi unang-una po kayo dapat dito kasi tao niyo sila eh. Kayo po yung responsable dapat na gagawa ng paraan kung paano kayo magpapaliwanag ako sa amin kung bakit nangyari ng pag-hold na naganap. Eh kami po, wala po kami talagang alam. Salamat po. Okay ka na? Tapos na? Thank you po. Punta na kay yung partner ni Jason Amorido. Kay Senator Amoroto. Please, go ahead. Magandang hapon po kay Senator Lacson po at sa lahat po ng nandirito. Ako po si Mary Joy Lopez, ka-live-in partner po ni Jason Amoroto. Isa po siya sa nawawala sa online sabong po. April 28 po ng gabi, nagpaalam po siya na pupunta daw po sila ng sabong. Magsasabong daw po sila dito sa Santa Cruz, Laguna. Bale, meron pong kumontak sa kanila na kakontak po ni Brendon Retusto na taga sa amin din po. Si Joseph Mandaraog po. Siya po yung
naghatid nung balita na may maglalaban nga daw po sila sa Santa Cruz, Laguna. Bali, dalawa po silang taga sa amin na kinuha nila na ang sabi po nila is magbibitaw lang daw po sila ng manok tapos babayaran daw po sila ng 5,000 kada daw po bitaw yung ilalaban pong manok. Sa hirap naman po kasi ng buhay, tas pandemic, kumagat din po yung partner ko po dun sa sinasabi nila. Tapos yun na nga po, bali 8:45 ng gabi, umalis po sila sa barangay po namin. Pumunta po sila dun sa farm ni Brandon Ricusto kasi sabi po niya dun daw po sila magkikita-kita. Tapos after po nun, wala na po akong contact sa kanya. Bali nung 28 na po, dapat po, sabi niya kasi uuwi daw po sila 28 ng gabi, hindi na po sila nakauwi. Tapos 29 po ng umaga, nag-aalala na po kami, kaya pumunta po ako dun sa tao na kumontak sa kanya para sabihin na magbitaw sila. Yun nga po, sinabi din po sa akin na nagka-problema daw po, na hold daw po, pero makakauwi naman daw po. Tapos, yun nga po, bali, April 30, inutusan po kami na mag-rent daw po ng sasakyan para pumunta sa Santa Cruz, Laguna. Tapos ang sabi po niya sa akin, bago daw po kami pumunta dun sa Sabungan, pumunta po muna daw po kami ng police station. So ginawa din po namin yon. Then pagdating po namin ng Santa Cruz Police Station, ang sabi naman po sa amin ng police na nakausap namin, pumunta daw po muna kami dun sa Sabungan para i-sure kung talagang na-hold sila. Bago daw po kami babalik dun sa kanila. So, ginawa po namin yon. Then, nung nakarating na po kami ng Sabungan, mga siguro 11:30 na po yon, hindi naman po kami kinausap. Hindi rin po kami in-entertain. Basta po may pinakita lang po sa amin na gate pass. Ang sinabi po, nakaalis na daw po sila nung 28 ng gabi. So, naghintay pa rin po kami hanggang umabot na po kami siguro doon mga 12. Wala po kaming napala. So, ang ginawa po namin, bumalik po kami ng police station ng Santa Cruz. Tapos nag-blatter na po kami. Tapos ang sabi po sa amin, maghintay na lang daw po kami ng update kung ano daw po yung makukuha nilang balita doon. Tapos naghintay po kami, araw-araw po ako halos tumatawag po ako sa kanila, nagtatanong po ako ng update. Ngayon po ang sagot po nila sa akin na hindi daw po sila makakuha ng CCTV kasi wala nga daw pong CCTV doon, sira daw po. So, sabi ko po, ano po yung dapat gawin? Sabi ko pong ganyan. Tapos yun nga po, sabi nila sa amin, maghintay na lang po ng update hanggang sa umabot na po ng ganito katagal. Tapos nung May 4, bali pumunta po kami ng CIDG sa Manila. Tapos may tumawag po sa bayaw niya po na nakita daw po yung sasakyan nung partner ko at nung mga kasama niya sa Prensa Marilao po. Yung Prensa po malapit po yun dun sa farm nung bali financer po nila. Tapos nung kinuha naman, ang nakakita din po dun sa sasakyan, yung kapatid din po ni Brandon Ricusto, yung financer po nila. Tapos yun nga po, kinuha din po ng police station ng Loma de Gato po yung sasakyan, tapos dinala po dun sa police station. Tapos mga ilang araw po, kinuha din po nung kapatid ni Brandon Ricusto yung sasakyan. Tapos, yun nga po, hanggang sa ngayon, naghihintay pa rin po kami ng update sa CIDG po sa Canlubang, tapos sa Santa Cruz Police Station po. Pero wala pa rin po naman din update. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat. Go ahead, sir. Matagal na nagbibitaw yung kapartner mo ng manok? Bali, pangalawang sama niya po yun. Pangalawang summer? Pangalawang sama. Sama? Bitaw, oh. Nung una, 5,000 rin kada bitaw? Yun po yung sabi niya, 5,000. Pero hindi. Hindi, itong huli, 5,000 ang paalam Opo, niya, di ba? yun po Yung yung una, sabi. 5,000 rin? Yung sa una, hindi ko po alam yun. Pero yung sa pangalawang sama niya po. Kinuwento yun po niya yung lang sinabi. na ito 5,000 isang bitaw. Opo, yun lang po yung sinabi niya na 5,000 daw po. Di ba, Kada isang di ba napakalaki nun, attorney? Wala yata nagbabayad ng 5,000 isang bitaw? Mr. Chairman, we're not familiar po doon sa arrangement po nila. Depende po sa kanila yun. No. Ang tatanong opinion mo, kasi nandiyan ka rin sa business na yan, so more or less, alam mo yung magkano bayaran sa taga-bitaw? My point being,
Kasi kung 5,000 at unusually mataas o medyo yung price niya mataas, yung bayad, mukhang may tsupian nga. Dahil 5,000 di ba? Yun lang naman yung opinion mo. Hindi ko sasabing alam mo yung kalakaran. But since you're in the business, you would know kung magkano yung regular na bayad sa bitaw. Medyo mataas po. Oo nga, tama. Thank you. Sir, kuhan siguro, there must be something. Bakit gano'n kamahal? Bayad sa bitaw. So, maraming salamat sa yung dalawa, ma'am. Thank you very much, ha? Now, we proceed to case number 7. Ito, bilis na ito. Yes, sir. At saka may case number 8 pa. Case number 7, victimizing 2 missing persons. Sino magbibrief nito? While waiting, ready na may mag-brief. Tatanungin ko lang yung Senior State Counsel. Sidelight lang ito, no? Baka magamit namin sa interpellation sa franchise. Article 12, Section 11 sa franchise. Is there any way we can stretch the interpretation of the framers of the Constitution na ilimit yung public utilities, ilimit sa public utilities yung requirement para sa legislative franchise? Kasi maliwanag, ang binibigyan ng legislative franchise, among others, public utilities, di ba? Maski yung halimbawa mass media na impressed with the public interest o public welfare, hindi rin kailangan ng, yung commercial media, hindi binibigyan. Pero ito, yung isabong, is there a way we can stress the interpretation or the intent of the Constitution na interpret nating public utility? Just for our education. Thank you, Mr. President. Well, to be honest, Mr. President, if the question is, will the operation of Isabong be considered as a public utility? Well, offhand, I'm not prepared to render an opinion on that, Mr. President. I apologize. But it's something that we can look at. Thank you. Thank you, Attorney Orta. You're with what office? With the Department of Justice, Mr. President. Thank you, sir. Thank you. Si Human Rights, pwede natin pakinggan, Human Rights, ma'am. Ano bang, I'm sure nagkakandak rin kayo ng sariling investigation. Can you share with us your output? Mr. Chair, Your Honor, good afternoon. Initially, the Commission on Human Rights was just monitoring this case because this is actually not a human rights violation per se. So because the missing persons are now increasing, we deem it wise to conduct a motu proprio investigation and looking into the human rights dimension of the case. And incidentally, the victims' families reached out to the Commission on Human Rights and they were alleging some were experiencing threats. And what we did was we assured them if they want to come out in the open, especially those who, I think yung kanina po na nakalabas, the investigators of the Commission on Human Rights Region 3 reached out to them. They were interviewed, but unfortunately, despite our assurances, they do not want to come with us. And we offered the services of the Commission on Human Rights, what we call the witness protection program. We are continuously investigating the case, Your Honor, Mr. Chair. Thank you for that, ma'am. Maraming salamat. Maraming malaking confidence building po yan. Building effort, building action, confidence building effort yan on the part sa ating mga takot lumabas. Pag sinabi human rights na yan, nagbibigay sa iyo ng assurance na medyo maging comfortable sila. Salamat, ma'am. Thank you. Si Mr. Rogelio Morales, sir. You're with Belvedere Vista Corporation.
You're the president. Saan po operasyon nyo, sir? Asan yung kanya? You're one of the seven licenses? Sinong may-ari niyan, sir? I am one One of the owners. busy corporate. Corporation. Sino pa ibang kasama sa inyong corporation? May babanggit ka mga pangalan? We Okay. Mr. Okay. And another Mr. Manny, I forgot the last name, Your Honor, Okay. from Ambales. Zambales. Yeah. So, In fact, I am bringing along I just look at my file here. Mr. Manny Arce, Your Honor. maraming salamat, sir. So far, meron bang, wala naman siguro na balita na missing sa Bungiro doon sa operasyon ninyo? Wala po yun. Ha? Wala po. Wala. Wala po. Sana it will stay that way. Ha? Yeah. Sana hindi kayo doon. Sana po, nakakalungkot Huwag na niyong po, dagdagan po. Mr. Chairman, dahil mukhang maapektuhan. Apektado lahat dito. Thank you po, sir. Maraming salamat. Pwede, sir, matanong, Mr. Morales, being the president of Belvedere Vista Corporation, ilang arena kayo meron? Ilang locations? Sa Pampanga po, meron kaming mga 15 po na cockpit arenas. 15. Opo. Ilan offsite? Mabilang mo kaya? If you mean yung pong mga pinapatakbo ng mga super agents namin. Yes, yes. Wala po akong data ngayon, Okay. pero we can provide the data later on. Sir, tanungin kita. Sabi mo 15 yung arena ninyo. Opo. Yung 15 na arena ninyo, are these all equipped with CCTV? I think so, sir. Ha? I think, Yung 15? opo. Kompleto yan, may CCTV, ha? I think so because ang business po namin, Mr. Chair, is video. Video. I don't think we have a live streaming na kami sana po sa CCTV. Do you think kailangan talaga CCTV dito sa arena ninyo? I think so, Mr. Chair. Kasi po, Kaya nga ako one way nagtatanong. of preventing incidents. Precisely. We are more on the preventive side of Precisely. Kaya nga ako nagtataka dito sa tatlo na mga arena, bakit walang CCTV? O sira ang CCTV? But anyway, kasi Mr. Chairman, yes, sir. tanong lang. Nakaka-comply kayo doon sa 75 million pesos per month na minimum. Di ba, PAGCOR, ang minimum requirement ninyo per licensee is 75 million per month, di ba? Yes, Mr. Chair. Nakaka-comply kayo doon religiously I think it's 75 million per month. Per month. minimum guarantee. Minimum. Correct. Yun ang tanong ko. So, compliant kayo doon. Yes po. And you're earning much, much more. Kasi sabi ng PAGCOR, simula nung nabigay kayo ng 4 licenses, para nakaka 1.6 billion na kayo, di ba? Eh ngayon 7. For our income, Yeah. Mr. Chair, Isabong lang. from Isabong for the year 2021 is 3.7 billion, Billion. Mr. Chair. Yun yung 7 licenses. Yes, Mr. Chair. Malaki rin pala. Baka yun yung public welfare. The income po from gaming operations, Mr. Chair, 50% of which goes to contribution to nation building, Mr. Chair, and for our other mandated contributions. I want to go back to my previous question do sa Senior State Council.
Kasi kanina tinatanong ko, meron bang paraan na ma-interpret natin yung isabong na public utility? Kasi ang sinasabi ng Constitution, public utility nakalimit yung requirement sa legislative franchise. So ang tanong ko kanina, pwede bang i-classify yung isabong na public utility? Pero merong second part na maski yung commercial para mass media, pwede pa rin humingi ng franchise basta't impressed with public interest and public welfare. So ina-associate ko lang yung income na sabi nyo nga may 3 billion para sa coffers ng government ng PAGCOR, baka doon papasok yung public welfare. Pero hindi ko pa rin mapaniwalaan na pwedeng tawagin public utility yung isabong. Ano, ibang istorya yung tungkol sa franchise yung tinatanong ko. Anyway, thank you. Hindi pa naman ready yung State Council to render an opinion. Anyway, Mr. Chairman, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Attorney Melvin Suarez, you're with what officer? With legal DOJ, Mr. Chairman, Kasama kayong dalawa. Chief State Counsel Orta Ismet at the legal. You want to say something? Kasi kanina ka pa dyan nakaupo. Kawawa ka naman. Hindi ka namin narinig. You are very religious in the performance of your duty. Ilang oras ka na dyan nakaupo. You have the floor if you want to say something na makakatulong sa atin. Yes, Mr. Chairman, I just actually defer to the position of our Chief State Counsel Orta being representative of Secretary of Justice. But on the query raised, Your Honor, Senator Lacson, I think I share with the position of Chief Orta that we need to look into to research on that before the DOJ will render its formal opinion on the matter. Di ba kayo tinawag sa committee hearing para sa opinion ng DOJ? Kasi nasa floor na ito eh. About to be sponsored sa plenary, hindi lang natuloy before we adjourn. So I suppose since meron ng committee report, ang assumption ko, nagkaroon ng committee hearing. And even in the House, since it was already transmitted to the Senate, so nagkaroon ng committee hearings doon, tsaka may plenary debates na rin doon. Ang tanong ko, hindi ba natanong yung DOJ kung itong isabong pwede i-classify na public utility? Kasi sa Constitution nga, public utility lamang ang po pwedeng mag-grant ng legislative franchise. And that's the main bone of contention when we go into plenary deliberations, plenary debates, pag tinakil na namin yung legislative franchise sa Senado. Kaya interesado ako malaman para at least we are armed with a sound legal opinion pagka nag-interpolate kami sa floor. So hindi kayo natawag pala doon? Mr. Chairman, I'm not aware that I was the one representing the department. Maybe it's another state council who is handling that matter, Mr. Chairman. Okay. Not this representation. Why don't you find out so we can get a clear answer? Call Anyway. Secretary Guevara. Yeah. Anyway, that could come later, Mr. President, kasi isabong pa lang naman ito mga missing persons. So, kanina nag-beg off siya na titingnan daw muna nila. They're not ready to give us an answer now. Ang tanong ko nga, kasi pumasa na sa House, baka sila rin yung natawag doon or hindi sila natawag at all. Kung hindi kayo natawag, mukhang naipasa sa amin ang hilaw. Baka hindi sila nagtawag ng DOJ para sa legal opinion, pinasa na lang sa amin yung franchise for us to deliberate. Pag plenary debate, we cannot call you anymore because hindi naman committee hearing. When we debate between and among ourselves. We don't call resource persons. Sa committee lang namin pwedeng tawagin yung resource persons. Since parang yun nga, you're not aware, baka naman hindi natawag yung DOJ to render a legal opinion on the matter. Ang PAGCOR, they sent us a position paper. Dito ko nakakuha yung yung opinion nila na public utility lang nakalimit yung requirement for legislative franchise. In fact, meron pa ritong yung minutes ng deliberation, yung we accept the intent except that we would like to amend with a clause, etc., between Commissioner Ambrosio Padilla, Rosario Braid. Itong usapan nila rito eh.
Kaya nagtataka ako, parang iba yung position ng PAGCOR ngayon from the position paper that we received from Chairperson Andrea Domingo. Sumulat pa rin siya sa akin, talagang strongly opposing the grant of legislative franchise for the reason na baka mawala yung kanilang regulatory authority over Isabong. So parang ang position ng PAGCOR, hindi, we will grant the license, but they should not be granted a legislative franchise. Precisely, sinabi nga, hindi naman daw public utility. Ako rin, hindi ko maisip na public utility yung Isabong. At Ano lang, basic lang, common sense, without any legal backing, ano? Parang nag-uusap lang tayo ng as laymen. Pwede ba natin? Kasi alam ko public utility, siyempre tubig, di ba? Telepono, kuryente, transport, mga ganon. Pero paano tawagin public utility yung Isabong? Parang malayo sa bituka. At saka sir, aside from yung issue about public utility, ang main concern ko talaga dyan is 25 years. Kung mabigyan sila ng franchise, 25 years sila mamamayagpag sa Isabong, baka maubos na yung pera ng GCash at Paymaya. 25 years. So, yun lang sir. Thank you for your inputs, Atty. Suarez at Atty. Horta. Let's proceed with case number 7. Dalawang victim ito. Sino ang bibrief nito? Ikaw? Yes, sir. Sige, go ahead. Huwag ka na mag-greetings. Tuloy-tuloy na. Good afternoon, sir. I'm Lieutenant Colonel Leandro Gutierrez, sir, the Acting Chief of Police of May Kawayan City, Bulacan. Sir, for my presentation, it's about the abduction case that happened on April 18, 2021 between 5:30 p.m. to 6 p.m. at Shell Gas Station, Barangay Banga, May Kawayan City, Bulacan. Next. For the sequence of my presentation as shown. Next. So on April 23, Mrs. Jocelyn de la Cruz, the mother, identified that her son was missing, John Burke Francisco, and driver Frank Tabaranza. According to Mrs. de la Cruz, her son left at about 4:30 p.m. of April 21 together with his friend on board color black Hyundai Reina bearing temporary plate number K10850, and since then they failed to return home. Next. Next. So for the profile of the victim, as shown, nandun po sa unang column si John Burke Francisco, 32 years old, and online gamer, and from July 2020 to April 2021 as gold agent of Online Sabong, pitmaster with estimated salary of 280,000 a month. On the right side is Frank Tabaranza, his friend, also the driver. Siya po yung kasama nung na-abduct sila. Next. So we are looking for 8 suspects, more or less 8 male factors on board 3 sedan vehicles, 1 color black Honda Civic, 1 gray Hyundai Accent, and 1 black Hyundai Accent. Next. Yung slide muna before that. For the link diagram, missing John Denver Francisco, sa baba niya po, sir, siya po yung si Jericho Bravo who was abducted also April 17, 2021 at San Andres, Manila. One day before ma-abduct si John Denver Francisco. According to the validation, Jericho Bravo is watchlisted drug personality according to Barangay Chairman of Zone 178, Pacundo Street, Pasay City. Next. Shown is the escape route of the suspects. Yung po yan yung Shell gas station. Yung red na arrow po down going to Monumento, then the right arrow going up going to Malolos.
Next. Sir, yan po yung photo nung vehicle nung victim natin, Hyundai Reyna. Next. Ito po yung video nung actual abduction. Paki-play po, please. So makikita po natin dyan sa video, may nagpark na isang kotse dun sa may right side. Then after few seconds, dadating po yung isang black na sasakyan. Yan po yung isa dun sa mga sasakyan ng suspect natin. Then after few seconds or minutes, darating po yung isang sasakyan naman, which is yung sasakyan po ng ating victim. And ang theory po namin dito, sir, maari yung dinukot ng April 17, maaring nakasakay dun sa unang sasakyan na black at kinocommand niya yung sasakyan ng victim. Kasi sir, makikita po natin sa video, napapasunod niya yung sasakyan kung saan niya po gustong papuntahin. He will, I think he advised him to move at the left side of the driver's side of the suspect. Yun po, pumorma po siya dyan na ganyan. After po noon, forward po yung unang sasakyan para humarang and then the abduction started. Meron pa pong isang sasakyan na dadating which serve as yung pong nasa abduction area. Ito pong isang sasakyan, parang napadaan lang po ito eh. So after po ng abduction, nag-move na po yung mga sasakyan. Papunta po doon sa escape route nila. Next slide. Wala ba tayong technology na parang yung para sa US na nasuzoom natin ay enhance yung resolution para makita yung mukha? Wala ba tayong ganon? Sa movies lang meron. Okay. Yes, sir. Sir, ito po yung footage natin at Petron MacArthur Highway, Malanday, Valenzuela. Makikita po natin yung 4 na sasakyan. 3 sasakyan ng suspect and yung sasakyan ng victim. Then we will notice that lahat po nung sasakyan ng mga suspect natin, wala pong plate number. Ang tanging may plate number lang po dyan sa convoy natin na yan is yung sasakyan po nung victim natin. Alam mo, sino ba ang mga taong matapang gumamit ng sasakyan na walang plate number? Nga, tanungin kita, sino yung mga tao na matapang gumamit ng sasakyan na walang plate number? Kung akong highway patrol, makita ko yan, 1, 2, 3, 3 sasakyan na walang mga plate number, maalarma kagad ako niyan. Bakit sila matapang? Hindi sila takot sa highway patrol. Tingin mo? Sir, dahil they are heavily armed or they have some connection in the... Bakit kaya sila heavily armed? They are in Sige service. lang, gamitin mo yung imagination mo, ha? Investigador ka eh. Yes, sir. Sige, tuloy. Next slide. Next slide shows the CCTV footage, the picture of the vehicles passing through MacArthur Highway intersection, Malabon City. Yan, magkakasunod pa rin po sila, sir. Next. At yung last po na CCTV footage na nakuha, next slide please. Next slide. Ito na po yung last CCTV footage na nakuha, sir, along MacArthur Monumento, Caloocan City. Next.
After a week of abduction, accordingly to the mother of the victim, may na-receive po silang text from unidentified person, pero nandiyan po yung number, number niya, pero hindi na po siya makontak ngayon. Text po yung mother, ang nakalagay po, huwag kayong magkakamali na magsumbong sa mga kapwa naming pulis dahil marami kami mata at tenga sa kahit sang presinto. Next slide. Ikaw, hindi. Kung pulis ka, sasabihin mo yan No, sir. na huwag kayo magkamali magsumbong sa mga kapwa namin pulis dahil gamitin mo yung term na pulis. No, sir. Kaya nung nag-assault kanina doon sa nagbitbit kay yung kay Lasco, Ricardo Lasco, pakilalang NBI. Kung NBI ka, gagawa ka ng illegal operation, gamitin mo yung pangalan mong NBI. So sige, patuloy mo. Tuloy. Hindi siya na-inquest sa korte at wala nakakaalam sa mga pulis may kawayan na hawak namin ang anak nyo. Baka di na kayo magkita tulad ng kasama niya na nauna na sa kanya. Gumamit siya ng term na inquest. Sinong mahilig gumamit ng term na inquest? Diba? Inquest. Sinong gumagamit ng mga term na inquest? Kung hindi sa piskalya, sa investigator. Or sa ordinaryong law enforcer. Kaya duda nga ako. Duda ako itong mga tao na ito, may background ito. Kung hindi ito dating pulik o dating military, makita mong kilos nila. At saka yung mga words na ginagamit nila, inquest. Di ba? Most likely kaya mag-double time kayo sa inyong trabaho. Huwag natin pabayaang masira ang lahat nito dahil sa isabong na yan. Sige, tuloy mo. Next slide. Sa inyo, hindi sila adik, pero sa batas adik sila. May ebidensya kami at may nagturo sa anak nyo, kaya pasensyahan tayo. Next slide. Kilala niyong adik na drug lord at saan lugar kapalit ng anak nyo. Ang ibang pulis, alam nila hawak namin ng anak nyo, pero kahit ano mangyari, hindi kayo tutulungan. So, gamit siya ng drug lord. Ito, pang-mislead na naman ito sa investigation at saka sa pamilya. Sino bang anak mo ito, ma'am? Gumagamit ba ito ng droga? Hindi po, sir. O, hindi. Gamit siya ng drug lord. Kilala yung addict na drug lord. Sige, tuloy mo. Next. For latest update, sir, February 19 po, nagpunta po ulit yung investigator on case natin. Nakausap po si Miss Christy Ladaw, the live-in partner of Janver Francisco, and saying that wala pa rin daw po silang information received of the whereabouts of the victim, sir. Next. That's all for my presentation, sir. Good afternoon po. Grabe hintay ni Senator Lacson kung ano yung pasabog na susunod sa presentation mo. That's all na pala. Tilat-tilat na mata namin. Kala namin may pasabog ka. Wala end presentation. Wala rin pa ng lead. Sir, yun po yung prepared namin presentation, pero meron pa pong ipepresent atang video galing sa dito po mismo, sir, sa Senate, sir. Anyway, ganito na lang. Kung itong nawawala na si Janver Francisco ay isang, ano siya? Agent? Yes, sir. Agent. Pwede matanong si Attorney Angelo Santos kung ano yung agent ng Isabong? Mr. Chairman, this is with respect to the online betting of Isabong, wherein there is a master agent and they earn by commission by recruiting players who would play for the online Sabong through the online platform. So normally, a master agent earns a 2% commission. Now, if the master agent has another agent under him, which they call them gold agent, he earns hati sila sa 2% commission po. 1% sa gold agent, 1% po sa master agent. Ito, sigurado ako, attorney, hindi ito kaso ng panyunyupi. Kasi wala siyang hawak ng manok eh. Master agent siya.
Pero konektado pa rin sa Isabong. Dahil Isabong master agency, di ba? Kanino siya pwedeng magkakaatraso? As far as Isabong is concerned. Sino yung kanyang masasagasaan sa kanyang operation na pwedeng magkakaroon ng interest sa kanyang buhay? Apologies, Mr. Chairman, but I defer to speculate on this matter. I am just getting your opinion. Yes, Mr. Chairman. Dito ba sino ba yung asawa ni Juan? Ni mother ka, ma'am? Ikaw yung mother. Okay ka na, tapos na yung presentation mo. Pakinggan natin si ma'am, mother ni John Beer Francisco. Ma'am. Ako po si Jocelyn de la Cruz, mother po ni Janber Francisco. Nawala po sila noong April 18, 2021. Hindi ko pa po nalaman na nawala siya noon. Yun pa lang pong kalipin, yun pa lang pong asawa ang nakakaalam. After po, Sunday po kasi yun eh. Monday po, nag-chat sa akin yung asawa. Ang sabi po niya, tita, panay ang tawag at text ko kay Jobber, pero hindi siya sumasagot. Sabi po niya gano'n, mga 11 a.m. po siguro yun ng Monday. Tapos po, ang ginawa ko po, chinat ko siya. Sabi ko, nak, nasaan ka? Bakit hindi ka umuwi? Kasi po, ang akala po nung asawa, naglaro lang po ng mga Dota. Kasi ang dati po niyang trabaho, Dota. Yung mga ganun lang po ba na ano. Tapos yun nga po, nung mag-pandemic, may nagyaya sa kanya na maging master agent. Tapos po, nung pong nag-chat ako, sumagot po siya. Sabi po niya, ma, may inaasikaso lang ako. Maya-maya uuwi na rin ako. Tapos nagpadala po siya ng picture na, yun nga po, yung pinakita ni Sir, ito pong picture na to, pinadala niya sa akin. Pero hindi po kasi ito yung suot niyang damit nung umalis siya. Ang suot po niyang damit, naka-white po siya na may talpak na nakalagay at saka may lalang nakapangalan dito. Na nung pong pinakita to, kitang-kita po dun sa loob, ito po kasi suot po ito ng driver eh. Ito pong sando na to. Tapos yung pong nasa loob na nakaganon po dun sa kotse, na hindi po ito yung kotse nila na dala-dala, ito po yung pinaglipatan sa kanila. Yung pong nandong nakaganon, yung po ang may suot ng t-shirt niyang white. Pinagpalit po sila ng suot. Nakita po namin, namamaga yung mata niya, na akala namin nga, naglaro lang. Kaya, puyat. Parang ganun po. After po nun, nag-alauna na po, nag-hapon na po, kinukontak pa rin namin siya, hindi na po siya sumasagot. Nakapatay na po ang kanyang cellphone. Tapos, yun na nga po, nag-start na po kami, kinabukasan, nagpunta na po kami sa police station namin at sinabi nga po namin na nawawala, pero hindi pa naman po dineclare na missing. Kasi po, ang sabi po nila, may coordination daw po sa kanila yung mga nanguhuli ng Bagong Diwa or something Pampanga. Parang ganun po. Kaya, sinong nagsabi? sa police station po namin. Police station Nang May Kawayan po. May Kawayan. Yes po. Nagsabi sila na nag-coordinate sa kanila yung Yung pong Bagong Diwa daw po, yun lang daw po may coordination sa kanila. Pinakita po nila yung mga sasakyan na sa kanila, pero wala po dun yung sasakyan ng anak ko. RD NCRPO. Please work on this. Baka yung ating mga ninja cops noon ay nakukonvert na to Isabong cops. Pag gano'n, na nag-coordinate sa police station, na nagsabi doon sa police station, paki-monitor yung mga tao natin. Kung totoo yung sinasabi ni Ma'am na ang police ng May Kawayan po. nag-coordinate sa kanila. Opo, pero nung pinakita po nila kasi sa amin yung wala doon po yung, kumbaga, hindi kasali doon sa mga hinuli yung anak ko at pati yung driver niya. Kasi po, ang pinagtataka namin, doon po sa pinagkuhanan sa kanila sa Shell, bago po sila makarating doon sa Shell, dadaanan po nila ang checkpoint ng Valenzuela at May Kawayan.
Di po ba? Dapat, sabi nyo nga po, kung yung mga plaka ng mga ano mahalatang yung sunod-sunod walang plaka or iba yung plaka, di po ba dapat nga magtataka na sila. Pero bakit po doon nakadaan yung sasakyan na yun na hindi po yun napansin ng mga kapulisan ng Valenzuela at May Kawayan? Araw-araw po kami naghahanap kahit saan. Kami na po yung naghahanap talaga kasi nga po, syempre, alam naman namin po tinutulungan kami ng mga pulis May Kawayan. Pero tumutulong din po kami maghanap kahit saan pong mga nakakarating po kami. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin po kaming update. So, that's all. Yes po, sir. Thank you very much. Maraming salamat, ma'am. Salamat. Ma'am, your yung case at kayong dalawa. Ito sa 7, isa lang si ma'am. Okay. So, si DJ, last case, case number 8, San Pablo ito nangyari, 30 August 2021, Ricardo Lasco. Ito yung nakita, meron ba kayong video dyan? Ito yung nakita natin na pinasok yung bahay nila at binitbit yung, kita nyo, sobrang tapang, no? Kayo, mga pulis kayo, hindi kayo nag-worry sa ganung sitwasyon? Na ganun na sila katapang? Hindi kayo nababahala? Na pwede mangyari yan sa mga mahal natin sa buhay. Papasokin lang sa bahay ng ganung mga armado, nakabilis kumilos. Sana matumbok na natin ito, Chief NP. Huwag kayo matulog. Huwag natin tulugan ito. Nakatakot yan, ganyan, no? Papasukin ka lang sa bahay. Tapos kung makabitbit, akala mo legal na mga law enforcement officers na harap-harapan, bit-bit, gano'n, no? Parang yabang pa, parang trophy pa nila dala yung tao. Nakakatakot. Kaya nga, the more na nagre-report kayo sa update, ito mga kaso na ito, the more ako talagang desidido na nakausapin si Presidente na ihinto muna itong isabong na ito. I-suspend muna talaga ito. Di ba, Pagkor? Ma'am? Yes, Mr. Chair. Nakakatakot na ito eh. Kung hindi ito mahinto, ang dami na mangyayaring krimen. Kaya double time tayo, General Carlos. Double time tayo. Sige, you have something to say? Mr. Chair, Your Honor, sir, that's precisely, sir, that what we will do. We will continue to conduct this investigation. And tama po yung observation niyo, sir. This kind of tactics, if it falls to the wrong hand, especially ito, sir, makikita natin, sir, na yung they know it already. Unlike before, pag tinuro po yan, meron pong hindi sinasama sa turo at malalaman mo na pag hindi mo tinuro yung iniiwas mo sa kanila, malalaman mo na yan ay hindi na yung tamang naturuan natin, sir. So, it's really alarming, sir, na may mga gantong tactics na nalalaman na ng mga nagagamit na po sa maling gawain. And we will still have our policemen, good policemen that will continue the investigation and have the proper training to counter this kind of elements, sir. Your Honor, sir. Mr. Chairman, Yes, sir. the law enforcers will not do that without a warrant. Hindi, sir, precisely. Mas patapang pa sila. Kaya nga. I think you should clamp down on these people without mercy, General Carlos. Upakan talaga nyo ito. Upakan nyo.